Mas pinalawak pa ang grounds o basehan ng absolute divorce para sa basehan sa panukalang batas na nalusot na sa komite sa Senado. At live mula sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico. Igan, aprobado na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang Absolute Divorce Bill na matagal nang pinagdedebatihan na ipatupad dito sa bansa. Marami ang pabor dyan, pero may ilan pa rin na ayaw talaga ng diborsyo sa Pilipinas. Kaya pinili ko yung divorce dahil pag halimbawa 10 taon ng kasal si Rizam. May mga panahon daw talaga na hindi maiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sila mag-asawa. Pero kahit kailan, hindi raw nila naisipan na maghiwalay. ilalaban ko yan. Bakit naman maghihiwalay? Sige, kung kaya pa. Pero pabor daw siya sa absolute divorce kung sakali mag-asawa na ang anak niyang babae. Lalo kung nagkakasakitan na. Yung anak ko, babae. Kung ganun man lang sa paitin niya na magkasakitan na, divorce na lang kaysa naman ko. Isa yan sa mga iniiwasan kaya patuloy ang pagsusulong ng absolute divorce sa Pilipinas. Sa inilabas na Committee Report 124 ng Senate panel, inaprobahan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang absolute divorce base sa ilang grounds. Katulad kung 5 taon naman nang hindi nagsasama ang mag-asawa, kung may naganap na panggagahasa bago o matapos ikasal, at kung nagkaroon ng pisikal na pang-abuso. Bukod kay Rizam, pabor din ang ilang tinanong namin, gaya ni Marie Cris. Dapat na raw talaga magkaroon ng ganitong batas sa Pilipinas. Kasi po mahirap talaga ang divorce dito kaya marami nag-ibang bansa. Mas gusto nila na doon magpa-divorce kasi mas mabilis. Pag dito po sa atin, mabagal yung process tas maraming gastusin. Pero may iba na gaya ni May na hindi pabor sa diborsyo. Hindi po ako agree dyan, sir. Kasi katulad po niya, may pamilya ka tapos magdi-divorce kayo, di kawawa naman po yung pamilya niyo. Pag-usapan na lang po ng maayos para walang mangyaring ganong divorce. Kasi sa mga artista lang naman po nangyayari yung mga ganyang divorce na yan eh. Nitong Pebrero, inaprobahan na rin ang parehong panukala sa mababang kapulungan ng Kongreso. Igan, bukod sa Vatican City, Pilipinas na lang ang hindi nagpapatupad ng divorce sa buong mundo. Wala pa namang pahayag ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ukol dito sa bagong development sa divorce bill. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.